Huwag nating lagyan ng bagong aral ang ating lumang pagkatao. Magbago tayo. Lumapit ang mga alagad ni Juan at nagtanong, May araw ng ayuno kami at ang mga paraseo, at wala bang pag-aayuno ang iyong mga alagad? Sinagot sila ni Jesus, Pwede bang magluksa ang mga abay sa kasalan habang kasama pa nila ang nobyo? Darating ang panahon na aagawin sa kanila ang nobyo, at sa araw na yon sila mag-aayuno. Walang magtatagpi ng bagong pirasong tela sa lumang balabal, sapagkat uurong ang tagpi at lalo pang lalaki ang punit. At hindi ka rin naman maglalagay ng bagong alak sa mga lumang sisidlan. Kung gagawin mo ito, puputok ang mga sisidlan at matatapon ang alak, at masisira rin ang mga sisidlan. Dapat lagyan ng bagong alak ang bagong sisidlan, sa gayoy pareho silang tatagal. Magandang araw mga kapatid. Narinig natin sa Ebanghelyo ngayon ang sinabi ni Jesus, hindi po pwedeng ilagay ang bagong alak sa lumang lalagyan. Sasabugin ito dito. At naalala ko nung nakaburol si nanay last December. Marami kasi sa atin bilang Pilipino, ang dami nating mga pamahiin at natatawa ako kasi isa sa mga pamahiin nating mga Pilipino, lalo sa mga baryo-baryo, sa mga nayon dito sa amin, ay bawal daw ihanda, ipakain kapag ang dami yan, may sitaw, kasi daw dugtong-dugtong yun. Pag may namatay daw, sunod-sunod daw yun. Tapos bawal ang numero 1 ay manok. Dahil yun daw ay kakahigin niya yun, pakahig. Dahil pag may namatay daw ay parami ng parami. Marami pang iba. Pero ang sinasabi nga ay natatawa ako kasi bawal daw ang manok. Unang araw ng lamay, ang pamerienda ng utol ko, ng kuya ko, ang pamerienda niya ay arroz caldo, yung lugaw, na may ang sa halip instead na karne ang ihalo o manok, dahil nga nagtitipid kami, ang inihalo ba naman ay paa ng manok. Tapos inihain niya dun sa mga taga-Concepcion, ay mga yung taga-ron sa amin, ay maraming mga pamahiin yun. Ang sarap ng higop nila. Tapos, pinabanggit nila yung ganon. Sabi ko, yung halo ng lugaw na kinain yung paa ng manok. Hindi totoo yung mga pamahiin. Yung mga matatandang kaisipan, kapag pinasok ng bagong aral, ay talagang sasabog yun. Puputukin yun nun, hindi akma. Yung luma, dapat magbago na tayo, ibig sabihin ng ating Panginoon. Yung mga lumang pagkatao natin, na naniniwala tayo sa kung saan-saan, mga lumang pamahiin, mga pagan belief, ay tanggalin na yun dahil ito na yung bagong aral ng ating Panginoon. Ganun lang kasimple yun. Tungkol naman sa pag-aayuno, sinabi ni Jesus na hindi dapat mag-ayuno kapag kasama nyo pa ang ikakasal. Dapat nagsasaya yun. Darating ang panahon, kukunin yung lalaking ikakasal. Doon dapat mag-ayuno kapag wala na yung ikakasal. Sa buhay natin kasi, dapat hindi tayo nalulungkot kapag nasa atin si Kristo. Kung nandito si Kristo, ibigay mo yung tawa, ibigay mo yung kasiyahan, at maghatid tayo ng kasiyahan sa kapwa. Ngayon kapag nagkasala tayo, yun yung time na malayo sa atin ang Panginoon. Yun yung time na dapat nating pagbayaran ng pag-aayuno. Maramdaman natin yung hirap. Maramdaman natin yung pangungulila sa Panginoon. Yun yung doon tayo mag-aayuno. Sa ganoong paraan, makaka-recover tayo. Mas mabilis nating makakasama ulit ang ating Panginoon kasi ramdam natin yung hirap eh. Ganun lang yun. Huwag nating lagyan ng bagong aral ang ating lumang pagkatao. Magbago tayo. Magbago na tayo sa pagiging mabuti. Saka natin tanggapin itong mga bagong aral ng ating Panginoon. Isabuhay natin po ang aral na ni Kristo sa ating bagong pagkatao. God bless us all. Life is beautiful. Buhay ng tao hindi maintindihan. Minsan masaya, minsan puno ng dusa.